So yun po ang ating gustong bulayin ngayong gabi. At nais kong unahan na ang puntos natin dito ay kung bakit merong panalangin nakakakuha, nakakatas kay Kristo ay dahil ng sincere coming to Christ. Sincere coming to Christ. Sabi ng verse 44, ay lumapit sa kanyang likuran. Lumapit siya sa kanyang likuran. Ano ho? At hinipo ang laylay ng kanyang damit at pagdakay na naampat ang kanyang agas. Then pagdating ng verse 45, sinabi ni Jesus, sino humipo sa akin? At ang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ang mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Tatapos sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. May anting ang Panginoon. Ano? Kaya biblical po yung anting. May umalis na bisa. Virtue. Ibig sabihin, power. Kalain mo yon. Alam niyo po, ang panalangin na nakakahipo na may blessing pa yun, yung sincere coming to Christ. But as sabi doon, at lumapit sa kanyang likuran. Bakit sincere, mga kapatid? Kasi nang tanungin po ng mga alagad, ano pa yun, sino humipo sa akin? Ang sagot po ng mga alagad ay, ang dami nagsisiksikan sa iyo. Sino? Alam nga namang walang humipo sa iyo. Ang ibig sabihin lang dito, mga kapatid, para bagang kay tutulad natin, marami ngayon sa liboy-buyang tao sa Panginoong Hesus, not physically but through prayers. During that time, mga kapatid, ang dami, mga alagad mismo nagpapatuto Panginoon, alam nga namang sinong hihipo siya. Ang dami nga, nag-iipitan sa iyo, sinisiksik ka Alam nga namang walang humipo. Kasi alam niyo ba, mga kapatid, ang dami ngayong siksikan sa presence ng Panginoon, pero hindi lahat nakakahipo ang prayer. Ako po'y naniniwala, even among members of GIBC, ang daming pumapailang lang na prayer sa presensya ng Panginoong Hesus, pero hindi lahat nakakakuha ng pansin ng Panginoon. Tama ba? Parang nung panahon ito, papunta ang Panginoong Hesus doon kay Jairo sapagkat lumapit yung kanyang amat ng kanyang anak na 12 taong gulang ay may sakit at patay na. Ay siya pupunta doon. Pero ang dami nagkakaribukang tao, nagsasaliboy-buyan. Pero hindi ho lahat ng lumalapit sa Panginoon talagang seryosong lumalapit, nakikiisyuso lang ang marami doon. Alam niyo ba, maraming taong panalangin para nakikiusyuso lang. Hindi naman sincero. Naintindihan niyo ba yan? Maraming aliput-putan, maraming paikot-ikot sa Panginoon, pero hindi lahat nakakuha ng blessing. Totoo naman yung sinabi ng mga alagad ang daming humihipo sa iyo, pero out of many na nakahipo sa Panginoon, iisa lang ang nalingon niya. Bakit? Siya yung sinsirong lumapit doon May pakay talaga siya Ayaw kung bakit hindi tayo pagpalain? Parang maraming panalangin, nakikigaya lang Nakikiusyuso lang, pero hindi tunay na may bisa pag humawak sa Panginoon. Bakit? Meron na ho ba kayong panalangin na napalingon ng Diyos? Sinong humipo sa akin? Tama ho ba? Ang nakakahipo sa Diyos, hihipuin ng Diyos. Masarap ang manalangin na nakakakuha ng bisa sa Panginoon. Totoo yung sagot ng mga alagad. Sabi po ng verse 45, at sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumatanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka, sinisiksik ka ng karamihan. Ang ibig sabihin niya alam nga namang walang nakahipo sa iyo. Tama ba? Dato po sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Ibang emphasis niya. Ibang emphasis na may humipo sa akin. May lumapit sa akin na nakakuha ng blessing sa akin. Are you with me? Sana yung ating panalangin, mga kapatid,
panalangin nakaka-touch kay Christ. Kasi nung lumapit ka, sincere ka. Are you with me? Kasi ako iniwala mga kapatid, hindi na natin kaya magsiksikan physically and literally sa Panginoon ngayon. Tama ba? Kasi nasa langit na siya. Ano ngayon yung literal na nagsisiksikan sa presensya ng Diyos? Panalangin. Panalangin ng Katoliko, panalangin ng lahat ng reliyon. Maging Muslim, nananalangin din dyan eh. Tama ba? Yung pang mga membro ng God is Able Baptist Church, nakikisiksik din yung panalangin. Ang tanong, alin kaya doon yung nakakabawas ng bisa ng Panginoon? Ibig sabihin, out of many na nagsisiksikan, hindi lahat nakahigop ng bisa. Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? Ang inyo ba panalangin nakakahigop ng bisa? We need prayer. Pero ang kailangan natin prayer, yung napapalingon ng Diyos. Dahil paglapit mo pa lang, sincere ka. Kasi sapagkat sabi din po ng Matthew 15, alam natin, verse 8 and 9, these people draw it nigh unto me. Lumalapit din naman sa akin with their mouth and honoreth me with their lips. But their heart is far from me. Sila'y magaling lumapit sa akin, pero hanggang labi lang. Pero ang kanilang puso'y malayo. Hindi sincere. Mamaya malalaman natin ano ba yung sincere na panalangin. No? Ayun ba'y naiyak ka? Ayun ba'y naiswad ka? Ayun ba'y laging nakakunot ang noo mo pa'y kinananalangin? O ikaw ay talagang nagtatagumpay sa kasalanan at wala kang nagagawang mali? O panalangin hindi nagdudulot sa iyo ng panghihina? Ano ba yung sincere? Makikita natin mamaya diyan. Pero ang tiyak, ito yung panalangin na napalingos ang Panginoong Yesus. Imagine that. Hindi ko alam kung gaano katami, pero sabi ng mga malagat, sinisiksik ka ng karamihan. Marami yun. Kasi noon ang Panginoong Yesus kasagsagan ng kasikatan. Sabagat nakakapagpagaling, ang pangaral niya ay dinudumog ng mga tao at kinaiingit ano para sa iyo. Kaya ang dami niyang tagasunod, sabi doon pa may mga early part ng talataan, great multitude. Ibig sabihin, napakarami. Kaya nga, minsan kinakailangan siyang umakyat ng bundok para may agwat sa kanyang sa mga multitude. Kinakailangan pumunta ng dagat, sasakay ng balka, tapos ang mga tao nandun baybay dagat at sinangangaral. Bakit? Sa karamihan ng tao. So wala hong duda, ang dami ng tao. Pero hindi ho lahat. Nang lumapit sa Diyos, pinagpala ng Diyos. Tama ho ba? Ang inyo bang panalangin, nakaabot sa Diyos, nakahipo sa Panginoong Yesus. Okay. Kaya ang aking pumbuloy diyan ay hindi na ho pwedeng maging literal na nagsisiksikan tayo sa Panginoon. Ang tiyak, ang maraming siksikan sa presensya niya ay ang mga panalangin. Sana isa sa tayo na ang panalangin ay nakapag-aalis ng bisa ng Panginoon. May nakuhang pagpapala sa Kanya. So, una, a prayer that can really touch Christ ay sincere coming to Christ. Sincere. Hindi nakikiusyuso lang. Hindi nakiki-prayer meeting lang. Tama? Hindi yung nakikisama lang. Yung ang pasali-saliboy-boy lang. Pero wala talagang hangarin, sincero, na lumapit kay Kristo at makakuha ng biyaya. Ano? Tayo ba, pag nananalangin, meron ba talaga tayong hinihingi sa Kanya? Ano ho? Dapat may hinihingi tayo sa Kanya. At totoo tayo sa Kanyang paglapit sa Kanya. Para naman, ang Panginoon ay mapalingon. Number 2, not only sincere coming to Christ, verse 43,
At isang babae na may 12 ng inaagasan. Ano kaya sakit yun? Myoma? Cancer? Imagine, 12 years na siyang inaagasan. Mahirap ba yan, mga girls? Kung ikaw yun, hindi pa uso ngayon ang mga, noon ang mga, mga katsa lang yan. Mga tela lang ang pang-ampat dyan. At ang sabi pa diyan, malupit yan, sabi po ng verse, talata natin, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat yung pagkabuhay. Marami ng doktor ang nilapitan. Kasama na siguro kung buhay pa si Tuklaw, kung panahon ni Tuklaw, baka rin naroon din. Marami ng, siguro nagumo na ang maraming pera, marami ng sinikap, pero walang nangyari. Kaya, ako iniwala, isa yung hugot ng kanyang kasinsiruhan eh. Number 2 ay yung springs from weary soul. Ayun ba yung panalangin nakahihipo sa Panginoon? Yan po ay bumubukal sa pagod na kaluluwa. Totoo yan. Try to imagine mga kapatid, 12 years nang siya'y inaagasan. Physically speaking, mabigat po yun. At yung pinakaka-apekto sa kanyang pagkatao, buong pagkatao. And try to imagine, lahat na ng pwedeng, posibleng lapitan, nilapitan niya, pero walang nangyari. Ay natunugan ng Panginoon. Tama? Kaya isa siya sa lumapit na hindi basta lumapit. May pagod na ito. Matindi na ang kalungkutan nito. Are you with me? Alam mo, anong ibig ko sabihin? Mga minamahal. Sa puntos na ating ito, may mga pagkakataong sagyang ginagamit ng Diyos sa pagtawag ng kanyang tao ang mga ganitong tagpo, mapagod at lumapit sa Panginoong Hesus. Kung ito kaya ay walang ganong karanasan, lumapit kayang sincere ito? Kaya minsan, allowed talaga ng Panginoon yung mga problema ng buhay eh. Oo. Ang Diyos sadyang pinapayagan tayong dumaan sa mahihigpit at masasalimuot na buhay. At ikaw ay makaramdam ng pagod. Yung ginawa mo na ang lahat para kay sumaya, ma-revive, matuto, at maging masiklay, walang nangyari. Sino baga talaga ang aking pupuntahan? Pag ikinado sa kalagayang ganon, seryoso ka na eh. Naghahanap ka eh. Kaysa doon yung nagaganap lahat ng gusto mo. Di ba? Ba't ka naman tatawag sa Diyos kung siglang-sigla mo? Wala ka naman problema. Lahat ng gusto mo nasusunod. Baka isa ka lang doon sa uusyoso. Ano nga nangyayari? Pero ito kaya makatotohanan ng paglapit, pagod na siya. Nasubukan na niya ang lahat ng paraan ng tao, walang mangyari. Mga kapatid, hanggat ikaw ay naasa pa sa tao, hindi ka makakakuha ng lingon ng Panginoon. Dapat kaya sumpay ng tao na tumitiwala sa tao at naglalayo ng kanyang puso sa Panginoon. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Tama ba? At pag ikaw tumitiwala pa sa iyong sariling lakas, nag-uusyuso ka lang. Pero kung ikaw nasubukan mo ng lahat, wala nga eh. Wala eh. Failure, nothing but failure. Ay natunugan ng Panginoon. Bumulong lang siya eh. Hindi katulad ng bulag, sigaw pa eh. Amang anak ni David, maawa ka sa akin. Ito, bulong lang. Kung mahawakan ko lang. Bakit? Sincere siya sa paglapit. At kaya naman sincere, mga kapatid, ako iniwala may kapaguran. Kaya ang paanyaya kung ating pag-aaralin, ang kanyang inaanyayahan ay yung mga napapagod. Tingnan niyo pa ang Matthew chapter 11, verse 28 to 30.
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Masarap pong lumapit na ikaw ay may ilalapit dahil ikaw ay pagod na sa buhay na ito. Tama ba? Pero kung ikaw, mga kapatid, sa kabila ng ikaw ay ang dami-dami pagkukulang, relax ka lang. Wala kang nararamdamang kapaguran sa buhay na ito. Ang sistema ng mundo, ayos lang sa iyo. Ang kasalanan, okay lang sa iyo. Ang maraming pressure, ang kawalang improvement ng buhay pananampalataya, okay lang sa iyo. Mind you, hindi ka lalapit. Kung lalapit ka man, hindi ka seryoso. Nag-uusyuso ka lang. Sa totoo na, maraming lumalapit din naman, pero nag-uusyuso lang, pero hindi seryoso. Oh, bakit? Nilalaro lang ang buhay. Alam mo, ang buhay hindi laro. Kaya tayo napapagod. Alam niyo, kaya tayo hindi magiging seryosong lumapit sa Panginoon. Baka ikaw ay hindi pa napapagod ng pagkukumahob sa lupang ito. Nawala kay Kristo. Ako'y pagod na. Nakakapagod to, ang buhay. Kaya ba nakakaramdam ng kapaguran sa sistema ng mundong ito? The evil system of this world ay tunay na nakakapagod. May mga pagkakataon ako iniwala. Pababayaan tayo ng Diyos. Sige, tingnan ko ang galing mo. Ang yabang-yabang mo. Kung iniwala, hindi agad lumalapit ito. Bakit? May kaya pa eh. Kalahin mo, nakaantay ng 12 taon, hindi sa Diyos nalapit. Hanggat hindi naubusan. Are you with me? Okay. Ano sabi ng Isaiah 55 verses 1 hanggang 3? O lahat ng uuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo. Kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas na walang salapi at walang bayad. At kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ang inyong mga gawa sa hindi nakabubusog. Tingnan niyo yan na. Maraming taong nagsasayang lang talaga eh. Ano? Sige, ipauubos mo ng Panginoon yan. Gamitin mo yan sa hindi nakakabusog. Sa hindi nagugugol sa lapis pagkain at ang inyong mga gawa sa hindi nakabusog, inyong pakinggan ako. At magsikain ko ng mabuti. At mga lugod kayo sa katabaan, inyong ikiling ang inyong tenga at magsipirito kayo sa akin. Kayo magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Alam niyo, marami hong paggugugol na katulad ng babaeng ito na hinaayaan ng Diyos hanggang sa makita mong wala sa iyo, kundi nasa Panginoon. Naiintindihan niyo ba yan? Opo. Kailangan po, napakahalaga po na tayo po'y nakakakita that we are just wasting our time and life without God. Sana tayo mapagod sa buhay ng Diyos ay napakalayo. At tayo malayo sa Diyos. Are you with me? Opo. Ako iniwala, involved rin dito ang sovereign work of grace of God. Bakit? Di lahat ng may sakit lumalapit sa Diyos. Sa totoo na. Bagaman ginagamit ng Diyos ang karamdaman at pagkapagod para kay lumapit sa Diyos, pero kung hindi pa rin talaga gagawa ang Diyos,
Meron kahit may sakit na ayaw pa rin lumapit. Meron nga pong isang talata, Doktor, gamutin mo ang sarili mo. Di ko na lang nakuha at panahon. Maraming nangyari sa buhay. Nasa isip ko yun ako'y nakahiga eh. Pero dahil ang mga kaganapang hindi maiiwasan, nalimutan ko nang ilagay. Meron talatang ganyan, manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Alam mo, maraming tao, pagod na mamamatay na, talagang mamamatay sa pag-ayaw sa Diyos hanggat wala ang pagkilos ng Diyos. Pero maganda ito, yung napagod na sa 12 taong pagiging dinudugo at halos nagumo na ang kanyang pera sa maraming manggagamot ay wala pa rin nangyari, at least nung siya mapagod, gumawa ang Diyos para lumapit kay Jesus ng sinisiro. Pero meron ho mga may sakit na. Are you there? Ito na ho. Ayaw pa rin lumapit. Alam mo, may lalapat po yan sa spiritual din eh. Ano ho? Maraming tao talagang antigas ng kalooban. Ayaw lumapit para magaanan. Ang paanyaya ng Diyos, come unto me, those who are heavy laden, and I will give you rest. Maraming ang taong walang kapahingahan dahil ayaw sumuko kahit may karamdaman na. Kasi doon po sa 2 Chronicles, chapter 16, verse 12, ito si Haring Asa na dati naasa sa Diyos. Pero later on ang kanyang buhay, hindi na umasa. Ang sabi, and Asa in the 39th year of his reign was diseased in his feet until his disease was exceeding great. Yet, in his disease, he sought not to the Lord, but to the physicians. Ang lala na ng sakit, hindi lumapit sa Diyos, kundi sa mga manggagamot. Hanggang sa namatay na. Maraming ganyan. Hirap na ang buhay, ayaw pang lumapit sa Diyos. Tama ho ba? At ang hinahanap ay bagay ng mundo, hindi nga makakapuno yan. Lalo pa nagpapabigat ng buhay yan. Dahil ang maganda pakinabang sa lupa ay kapag hawak ka na ng may-ari ng lupa. Yun muna maganda. Delight also in thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Masarap tanganan mo ang mga bagay na sa lupa na una kang nagagalak sa Diyos. Pero nang dahil sa pagkukumahog mo sa lupa, na merong hindi magandang nagaganap sa iyong buhay, maging sa iyong relationship sa kapwa, iyan ay mali. At sa halip na kapahingahan ang makakita mo, mapapag-aya kay Haring Asa. Hirap na, ay ayaw pang hanapin ng Panginoon. May mga panalangin, mga minamahal, na kaya nakakalapit ng sinisiro, nakakaranas na ng kapaguran. Amen? Sana kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, mapagod ka na sa buhay na walang asenso. Tama ba? Kung ikaw ay matagal ka ng Kristiyano, hindi ka pa nasunod sa Diyos, matagal ka ng tinatawagan ng Diyos, hindi ka pa nasunod sa Diyos, mapagod ka na sa buhay na ganyan. Dahil hanggat hindi ka napapagod sa paglaban sa kalooban ng Diyos, nag-uusyuso ka lang, pero hindi ka malingon ng Panginoon. Kasi walang bisang lumalabas. Are you there? Lumapit po ang babaeng ito dahil pagod na eh. Pero mayroon din namang taong pagod na ayaw pa lumapit. Kayo ba'y napapagod din? Ha? Sa spiritual na buhay. Kung sa dami ng labanan, matindi ang labanan, mga minamahal. Kapag hindi ka nakakaramdam na yan, baka ikaw pa ang kalaban. Ha? Kapag hindi mo nararamdaman ang labanan, ikaw ang kalaban. Ang buhay ng Kristiyano talaga, ang daming pressure. At sabi nga ni Spurgeon, ang pinakamalala at matinding kalaban ng buhay Kristiyano ay sarili.
sarili ang matinding kalaban. Huwag mong lagi sisihin si Satanas. Dahil Satanas naman, nag-aantay lang ng signal ng Diyos para ikaw ipakialman. Tama ba? Kahit ang mundo, kahit gagalokin ng mundo, kundi ka naman maalok. Huwag mong sisisihin yung sanlibutan. Ang sisihin mo, yung iyong utak. Daming ginugusto, hindi naman ginugustong seryoso ang Diyos. Awat magsasabihin, ikisasaya at lalakas, sisigla, pag napupuno yung sarili mo, lalo kang lalayo sa Diyos. Ito ngayon, naging seryoso sa Diyos dahil, lahat na ginawa para ay wala rin naman. Kaya biyaya din yung pagsisikap mo, wala. Ibig sabihin, may pinaikita sa iyo ang Diyos na mas mahalaga. Iniisip ko bit ako nagsikap din naman sa panglupang bagay. Bakit tayo nakalawit na wala pa? Tama ba? Kung bagay, parang susungkitin mo na lang Bakit tayo nawawala? May sinaisip ko, baka naman wala pa lang nagkakagulo na kayo. Ay di lalo pag himero na. Nangangarap ka pa lang, napapalayo ka na sa Panginoon. Ay di lalo na siguro kung ikaw natutupad ang pangarap mo. Kaya may mga pagkakataong gusto na yung Diyos i-drain ka sa sarili mong mga pangarap na walang mangyari. Para ang pangarapin mo mismo si Kristo. Totoo po yan. Totoo po yan. Ano ho? So, a prayer that can really touch Christ, a sincere coming to Christ, pero pandalwa yung springs from weary soul. Yung panalangin na kahihipo kay Kristo ay bumubukal sa kaluluwang pagod. Tama? Masarap po magpahinga ang pagod. Sa totoo na mas masarap magpahinga ang pagod. Nalapat-lapat pala ang likod yun wala nang pakialam sa tabi. Tama ba? Kaya masarap magpahinga sa Diyos, magtiwala at lumapit sa Diyos kung nakakaramdam ka ng pagod. Hindi ang solusyon sa pagod sa kaluluwa ay lubid. Yung iba, pagka ang dami yung problema, ang hanap na ay lubid. O kaya ay fourth floor na building. O kaya naman ay boting may X. O kaya na may kutsilyo panglagay sa pulso. Meron ako nabasang isang quotation. Meron daw mga taong namamatay na payapa. Hindi dahil sila ay, merong namamatay na parang masaya pa. Hindi dahil sila may alam. Kundi, sila ay namatay. Ang ganda, na hindi nga nila alam na sila ay mas masama ang pupuntahan. Kasi meron din naman namamatay na para mag-relax na relax. Kasi, hindi niya tanggap ang katotohanan, there is no RIP without Christ. So, pwedeng ikaw ay nadadaya lang na iyong sariling kapayapaan, pero wala talagang kapayapaan without Christ. Si Kristo yung rest of soul. Si Kristo ang tunay na Sabat. At hindi araw ang pinag-uusapan doon. Hindi Sabado. Kundi si Kristo mismo ang Sabat. At siya ang eternal rest. So without Christ, there is no rest. Are you with me? So ang puntos lang natin mga minamahal, kung ikaw ay pakialman ng Diyos, na ikaw ay nakakaramdam ng pagod sa kasalanan, nakakaramdam ng pagod sa pagsusumidhi sa mundong ito, pero walang kagalakan, blessing yan. Dahil sincere ang lalapit kay Kristo. So, ang pandalawa po nating puntos ay springs from weary soul. Tulad ng babaeng ito, kung wala ang Diyos na gumawa, tsak namatay na rin ito sa di paglapit. No? Baka ito yung 20 taon pa na inaagasan. Ay salamat sa 12 taon napagod na. Ay sa totoo na ngayon maraming tayo 80 na Hindi pa pagod Naghahanap pa ng chicks
Ay may kilala ako eh. Nang nasa ospital ay mamamatay na eh, kung ano-ano pang ginagawa sa nurse eh. Oy, tawa eh. May tatay na mamamatay na eh. Kalahin mo yun? Hanggat hindi ka pakialaman talaga ng Diyos, mamamatay kang pagod, pero hindi naghanap ng kapahingahan. Kaya yung ikay nakakapagod, pero naghahanap ka kay Kristo, yan ang panalangin, nakakahipo ng laylayan ni Kristo. At napapalingon si Kristo. Amen? Kaya minsan, ang hirap pong i-encourage sa mga tayong giliw na giliw pa sa kasalanan. Na? Giliw na giliw pa sa mundo. Ano ba ang mensaheng ito? Effective doon sa nakakaramdam ng pagkaumay na walang magawa. At nakikitang walang magawa kung wala kay Kristo talaga. Tama ba? Number 3. So yung panalangin na nakakahipo kay Kristo ay prayer that can really touch Christ, sincere coming to Christ, springs from weary soul. Number 3, hindi lang po ito yung weary soul yung kundi yung self-helplessness. Meron din ako nabasa ang isang mangangaral. Ang self-helplessness is an introduction to the grace. Self-helplessness is an introduction to the grace. Yan ang sabi niya. Yung wala kang, makita mong wala kang magawa, yan na ang simula ng biyaya. I-imagine mga kapatid, ginugol na niya, sabi po ng talata, basahin uli natin, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya? Ay sino paga? Ano pang gagawin ko? Wala na umapply na ako ng umapply, hindi makaalis. Ay siya, may biyayaan Diyos yan, helplessness. Ano? Bigyan kayo lumigaw na ng lumigaw, walang nasagot. Ay, ano ka ang sabi mo? Baka naman kaya hindi ka makapasagot iba-ibang sinasabi mo. Tama ba? Ano ba, sinasabi ba natin na dapat agasan din tayo para ako'y maging helpless? Ano kinakailangan kong gawing inutil nga ang sarili, pastor, para maramdaman kong ako'y helpless? Hindi ganoon ang idea. Kasi meron po sabi po ng Matthew chapter 5 verse 3. Tingnan niyo po. Blessed are the poor in spirit. Ganito ang ibig sabihin. Yung bang kahit mayaman ka, dapat ang ramdam mo, wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Tama ba? Hindi ba yung kahit matalino ka pero hindi ka magyayabang kahit matalino ka? Iniisip mo lang ako yung makasalanan at wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Hindi ba kinakailangan matalino ka, Iki, magmukhang mangmang? Hindi ba kinakailangan, Iki, mayaman na, Iki, pagbibili mo nga, pagbibigay mo kay Tomas kung kani-kanino? Hindi yun. Hindi naman masama na ikipagpalain Hindi naman masama na ikaw nga ay minaabot sa lupa. Pero in spite the fact na ikaw ay may nangyayari sa iyong buhay, ang ramdam mo, biyaya lang lahat ng Diyos yun. Tama ba? Hindi naman tayo parang gagayahan itong inaagasang 12 taon. Ay parang kay sincere lumapit sa Diyos. Mag-aagas na rin, kakalalaki ka. Masamang balita mas matindi yan. Talaga lalapit ka sa Panginoon. Akala mo, nagkakalalaki, inaagasan ka ng 12 taon. Ano nangyari sa iyo? At nagkakalalaki, inaagasan ka ng 12 taon. Para ako yung maging seryosong lumapit sa Panginoon. Hindi po yun ang idea natin. Nagkataong literally speaking, ganito ang babae. Pero sabi ng Bible, blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, kung hindi ka man ganon, lumagay kang makita mong ikaw ay gayon din kung wala ang awa ng Diyos. Kaya dapat the more na pinagpapala ka ng Diyos, lalong nagpapakababa ka sa Diyos. Dahil hindi ikaw yun. Tama ba? Kasi hindi ho tayo makakaagaw pansin sa ating panalangin sa bisa ng Panginoon.
kung tayo ay hambog, dapat ang kita mo you can do nothing. Nagawa ko na 12 taong akong inaagasan. Lahat na ng manggagamot na ako inilapitan. So helpless. Kaya matunog na matunog lalo ang pangalang Jesus. Bakit? Wala na siyang ibang iniisip na puntahan Tama ba? Ay, kung ikaw ay sarili, abay, ako naman may discard, ako may mayaman, ako may pogi, pwede, kung ako hindi matanggap din, pwede ako mag-artista. Ay, yabang-yabang mo, lalo kang hindi lalapit ng seryoso sa Diyos. Dapat makita mong, kung hindi man ikaw ang inaagasang ganon, ilagay mo yung sarili mong ganyan ka kung wala ang biyaya ng Diyos. Tama? Kasi halimbawa, kung itong babae ito hindi nga gayon, nung 1 taon pa lang inaagasan ay may nangyari na. Nung lumapit kay Tuklaw ay ayos na agad. Ay makakarating pa kaya sa likuran ni Kristo? Kung sa kanyang sapantahang kayabangan ay may nangyari na agad, hindi yun lalapit. Kaya uubusan ka ng balahibo ng Panginoon pag mayabang ka. Yabang mo makakapala ang balahibo mo Kaang na Huwag mong iyayabang ang iyong kagandahan, ang iyong kagwapuhan, ang iyong katalinuhan, ang iyong kakayahan, o anumang inaakala mong meron ka, huwag mong ikakaang yan. Hindi ka makalalapit sa likuran ni Kristo. O kung ikaw na may lumalapit sa Kanya at isa ka sa umiipit, hindi napapalingon sa iyong Panginoon. Kasi ang panalangin may usyoso lang. Sa totoo na, ba't ka naman mananalangin ng seryoso? Kaya mo pa naman. Tama ba? Pero kahit ikay walang problema, mga kapatid. Halimbawa ba, ako naman nung tugtugin ko ang bigasan namin, maganda pa ang tunog Tug. Hindi, bang! Ano, kampana? Kampana na ang tunog ng aming bigasan. Ibig sabihin, wala nang laman yun. Ang wallet may luwag na sa iyong wallet. Sa iyong likod. Sikip na pala. Ano kahit ang dami mo pang bagay? Sana hindi na magpayabang sa iyo. Isipin mo na ikaw ay helpless without Christ. Tama ho ba? Kaya nagyabang si Satanas Si Lucifer Kaya nagyabang si Herod Si Nabucodonosor Bakit ibinagsak yan ng Panginoon? Kasi, hindi feeling helpless without God. Are you with me? Blessed are the poor in spirit. Abay, mayaman ka. Alam ka na may magpakaduka. Pero yung sa kabila ng lahat, ang feeling may, kung wala ang Diyos, hindi ako nagkagarne. Tama ba? Di lalo kung nagsama na, pur ka pa sa spirit. Talagang maganda yan. Lalapit ka sa likuran ng Panginoon. Ba't kaya sa likuran siya lumapit? Mapagpakumbaba talaga itong taong ito. Nahihiya siya. Abay, ikaw na may duguin. Di ba? Ay, nakakahiya ngayon. Tapos ay may amoy pa yun. Ano? Kaya sa likod pumunta. Ba't kayo parang may amoy din? Ano? Matthew 11 verse 25, tingnan niyo po. Nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Sino na ikinabang ng mga spiritual revelation, knowledge of God, wisdom of God? Hindi yung magagaling. Yung mga sanggol. Yung walang maipagmamalaki. Yung mahina. Tama ba? Pero kayo lagi akala may feeling somebody, hindi ka lalapit ng sincero sa lugar ni Kristo. Isa ka lang sa nakikiusyuso pero hindi napapalingon ng Panginoon. Dapat you feel like helpless without Christ. Para kang sanggol na kung walang hahawak sa iyo at magpapadidi sa iyo, mamamatay ka.
Na kung walang Diyos na mag-aalaga sa iyo, mamamatay ka. Hindi yung yabang na yabang mo. Nakaganda lang ang sasakyan. Nakaganda lang ang bahay. Nagkaroon lang ng kaunti. Kakaunti pa yun. Dapat ikaw na yung pinakamayroon, pero dapat ramdam mo pa rin na wala kang magagawa. Ano sabi ng verse 26? Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang gusto pala ng Diyos yung talagang sa Kanya kalalapit kahit wala kang aasahan sa sarili mo. Ulitin ko ha, hindi natin ay sineset aside yung realidad na ikaw binigyan ng skilled ng Panginoon. Huwag natin i-set aside yan, reality yan. Pero dapat in spite na ikaw ay skilled, dapat nakikita mo, kung hindi ako pangungunahan ng Diyos, wala rin. Ang sabi mo, except the Lord build the house. Walang kabuluhan ay gumising ng maaga. Wala rin kabuluhan ay gumising ng maaga at magbantay. Wala rin kabuluhan kahit may bantay. Kahit anong kayod na mag-asawa, kung hindi bibigyan ng baby, wala rin. Except the Lord. Liban na lang ang Diyos ang gumawa. Wala kang tagumpay. Tama ba? Kaya dapat ang ramdam mo kahit ang galing-galing mo. Kahit sukdo lang ang dami mo ng success na nagdaan, still you ought to recognize that all those successes is because of the grace of God. And you will continue to harvest many success because of His grace. So feel always like helpless. Huwag sanang lumaki ang ating ulo. Ilayo nawa sa atin ng Panginoon yung nayabang tayo habang nalaon. Tama ba? Tama ba? Kala mo nangangarap pa lang ay yabang na. Lalo kung natupad mo yan. Tama ba? Ano sabi? Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yung ibiging pagpahayagan ng anak. Yung ibiging pagpahayagan ng kanyang anak. Sino kanyang iniibig pagpahayagan? Yung mga sanggol. Kaya yung context dito, sino nakakakilala at yung lalapit sa panawagan ng Panginoon, come unto me. Yan ay nasa spirit din ng babes. And then yung weary. Bakit? Hindi na sila. Kaya nga sila ilalapit sa panawagan ni Kristo. Kumain na sa kapagdepende sa sarili. Tama ba? Ano ba, ikaw ay pagpapalain ng iyong buhay kapag nakakita talaga ang tagumpay ng buhay ay si Jesus. Salamat, ikaw ay brilliant. Praise the Lord. Salamat, ikaw ay masipag. Praise the Lord. Salamat, ikaw ay maganda. Praise the Lord. Salamat, ikaw ay gwapo. Salamat sa Diyos. Salamat, ikaw ay pangit. Ano? Sabi nga ng Bible, in all things, give thanks. Tama ba? Gusto niyo ba mapalingon ng Panginoon sa ating panalangin? Huwag kang mayabang. Wala hong mayabang na seryosong lalapit sa Panginoon. Huwag kang mayabang. Huwag mo akong dagdagan. Alam, maraming uri na yabang eh. Ano? Pero alam natin yung sarili. Alam niyo ba ang walang yabang? Yung wala ka nakikitang iyo, kundi biyaya lahat ng Diyos sa pagiging makasalanan. Tama ba? Kaya ang ministry, hindi rin niya ipagyayabang. Bakit? Kung titingnan ng Diyos ang iyong kapalpakan bilang naglilingkod, meron ka kayang ganyang nangyari? Ay, yabang minsan ikaw lang na andyan sa unahan akala mo dahil mo na. Ay, paano yung likod ng buhay mo? Nandiyo siya nakakakita. Kahit sa pagtatagumpay ng ministry, wala yan sa pastor. Nasa biyaya yan ng Diyos. Tama ba? At kung kayo nagtatagumpay ba, individual, anumang karir ang hinahanap mo, huwag kakaang ang iyong paa. Huwag lalaki ang iyong bagwis. Tatandaan mo, without Christ, you can do nothing. Tama ba? Psalms 34 verse 18, ang sabi niya, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso
at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ang Panginoon ay malapit doon sa anong pagpag na puso. Ano ba yung may pagsisising diwa? Ibig sabihin, walang may pagmamalaki sa sarili. Kundi laging kasalanan. Sa totoo naman eh. Maging seryoso lang tayo. Lingunin mo ang iyong dinaanan. Pagsala sa lugong-lugong, kulo-kulubot. Napakabihira yung straight. Kung lalagyan natin yung ano tawag sa ganyan, yung parang yung kinukwenta yung level, halimbawa, di kayo merong gayaan, meron mang gayaan. Tapos gayaan uli. Ay, iba na may gayaan na eh. Ano tawag doon? Yung drawing? Line graph. I-line graph mo ang iyong buhay. Yan ba'y diretsong, bakit palangit ka na agad? Abay, diretso pa ganyan eh. Pero magpaka-honest ka lang. Marami doon, lagari. Tama? Tama ba? Lagari. At meron doon bali. Ang lalim ng bulusok. Kaya mong lingunin yan eh. Halimbawa, ako naligtas way back 1986. Ngayon ay 2021. Kung ang babalikan, ilalagay ko sa guhit. Ano ang guhit ko ng 1987? 88. 89. Kung kayo maguguhit noon. Lagare, ruler, buwan, or bangin. Diba? Kaya may sasabi, ay ako'y ganito, diskartihan lang yan. Pagalingan lang yan. No. Ay kaya nga yung babae ito, dumiskarte, wala rin, nakala mo nakalabindalawang taon. Lahat ng diskarte ginawa niya. Di ba? Naubos nga ang kanyang kabuhayan dahil ang dami niyang nilapitan para siya magpagamot. Wala yung kanyang diskarte na drain. Bakit? Ang tamang diskarte, dapat you feel like helpless without Christ. Kaya lalapit ka sa kanyang likuran. Tama ba? At yan po ang pagnanalangin, nakakaalis ng bisa ng Panginoon. Kasi sabi, mas gusto ng Panginoon yung ganyan. Yung walang magagawa kahit meron. O tatandaan nyo ha, hindi ho natin inaalis yung katotohanan. Sagyang binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Tama ba? O, kita ko eh. Marami sa Taysan talagang mga membro natin matatalino. Magaganda pa. Magwapo pa. Tama ba? Bay, naipon na dito, naubos na sa labas. Pero nyo ba nakakatakot yan? Baka kayo magyabang. Tama ba? Laging dapat ang hugot natin, salamat, okay, ganito. Pero kaya nagawa ko yun dahil ng kanyang biyaya. Dahil kung lilingunin ko lang ang aking sarili, na hindi kita ng iba, pero kita ng Diyos maging ang aking pribado ng buhay, anong masasabi kung bakit nangyari ito dahil ko? Dahil lang awa ng Diyos. Tama ba? Then number 4. Sure faith. Sure faith. Ano sabi po ng verse 45 hanggang 48? As sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ang mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan? Datapos sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal. At nagpatiro pa sa harapan niya na sinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paano gumaling siya pagdaka. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Sinabi niya sa kanya, anak, panagaling ka ng iyong pananampalataya. Ay ba ang mga taong sincero at yung pagod at yung pong walang magagawa sa kanyang sarili? Yan po ang may tiyak na pananampalataya sa Diyos.
Are you there? Oh. Ay sabi ng Panginoon nung siya lumapit, Piki, hawak ng hawak sa akin. Hindi. Ay sabi ng Panginoon, be of good comfort. Kasi, only faith pleases God. Ang nakalulugo sa Diyos ay pananampalataya. Pero bakit siya nakarating sa ganung pananampalataya? Kasi, napagod siya sa pagtitiwala sa iba. Napagod siya maging sa pagtitiwala sa kanyang sarili. Tama ba? Kaya nung siya lumapit sa Panginoon, siya ang kanyang sinasampalatayanan sa tagpong ito. Kaya siya hindi tipong panalangin na nakikiusyuso lang. Siya yung panalangin nakakahipo ng laylayan ng Panginoon. Bakit? May pananampalataya. Alam mo, hanggat ang pananampalataya may nasa magagawa mo pa, hindi ka makakaagaw ng pansin ng Panginoon. Maging ang panalangin, mga kapatid. Huwag ho kayong aasa na ako'y magaling manalangin. Kapag kayo may tumingin sa taong magaling manalangin yan, delikado yan. Walang magaling na manalangin. Tama ba? Makakarating ka laang doon sa panalangin nakakalingon ng Diyos dahil nakita mong hindi ka magaling. Naintindihan niyo ba yan? Wala akong magaling manalangin. Kapag ang ramdam ay kayo magaling manalangin, lalo kang hindi magaling manalangin. Kasi ang panalangin naman hindi dami ng salita. Hindi dami ng luha. Kundi kung paanong pulbos ang pagkatao mo sa napagkakita mo, ikay walang may pagmamalaki, kundi awa ng Diyos. Kasi doon umuusbong yung kasinsiruhan. Doon umuusbong yung paglapit kay Kristo. Doon umuusbong ang pananampalataya. Doon sa nakikita mo, kung wala ang biyaya ng Diyos, wala naman talaga akong galing na akin. Lalo isa spiritual na bagay. Diyan, sabihin ko sa inyo, wala akong magaling na manalangin. Ang magaling manalangin ay yung magaling umintindi na wala siya may pagmamagaling. Kundi awa ng Diyos. Blessed are the poor in spirit. I'm trying my best to pray sa lahat sa inyo. Pero hindi ibig sabihin ako yung magaling manalangin. Magaling lang. Siguro, nasanay lang akong kayong ipanalangin na araw-araw. Sa totoo mga kapatid, ako yung may problema. Ding akin. Sa totoo na, mag-preach ng garne. Ako yung may problema din. Mahirap. Kaya hindi magaling. Biyaya ng Diyos ang lahat. Naintindihan niyo ba yan? Yung sure faith, kasi kaya pala siya naampat dahil ng pananampalataya. Pero, bakit umultaw yung sure faith na yan? Tingnan niyo pa naman dinaanan. Hanggat ang yabang-yabang mo, wala kang tunay na pananampalataya sa Diyos, sa sarili ka pa nananampalataya. Kahit magaling ka, magmakaawa ka pa rin sa Diyos. Tama ba? At saka ang Diyos, hindi natin utusan. Nyapat ka marami ka ng panalangin para ba nga ikaw ay Panginoon, huwag mo namang isiping ako'y makakasenala ng katatawag sa iyo, kainaman ka na. Kainaman ka na ako'y dumasal siya, walang nangyayari. Wala pang mangyayari, yabang mo pa Pero pag sumuko ka na, 12 taong ka nang inaagasan, lumapit na sa lahat ng Mehiko'y wala pa rin. Pag napagod ka na, wala kang magagawa sa sarili mo, lalapit ka talagang sincero. Ando na yung faith. Bakit? Lusaw na ang yabang mo. Tama ba? Kapag yung yabang mo ay namamayani pa sa iyo, alam mo yan. Ang nakakalam na yabang natin, tayo sa ating sarili. Tama ba? Pwede kasi tayo magmukhang tupa sa harapan ng tao. Pero yung puso mo. Yung puso mo. Gano'ng kumikilala na ito'y gano'ng kasama ka without grace of God. That you have nothing to boast in this life except the grace of God. You have to acknowledge how evil still we are apart from His grace. Sabi ni Pablo, walang mabuting tumitira sa akin.
Tama? Kaya ang kabutihan ng isang tao ay si Kristo. Paano nangyayari pag hindi mo nakikitang mabuti ka? Nagiging mabuti ka kapag hindi mo nakikitang ikaw ay mabuti. Bakit? Si Kristo na ang iyong kabutihan. Nagiging malakas ka kapag hindi mo nakikitang ikaw ay hindi malakas. Si Kristo na ang iyong nagiging kalakasan. Nagiging marunong ka kapag nakikita mo hindi ka marunong. Bakit? Si Kristo ang iyong nagiging karinungan. Magiging maliwanag ka kung nakikita mo yung sariling wala kang liwanag dahil si Kristo ang iyong magiging liwanag. Hanggat you have something even kahit na maliit na puwang na pagyayabang, hindi mapapalingon sa iyong Panginoon. Kasi walang pananampalatayang sa Diyos eh. Nasa iyong maliit na spark. Yan po ang mga Armenian eh. Kaya daw ang tao ay hindi totally corrupt. Merong spark. Ano yon? Yung freedom of will. Kakayahang manampalataya. We are totally ruined and darkened and corrupted by sin. That we can only believe Christ because of His grace. And unless we acknowledge how totally disabled we are, yabang yan. And you cannot come boldly to Christ in faith. Kaya ito, nakalapit kay Kristo, may pananampalataya. At si Kristo mismo nagsabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Bakit ka hindi lalapit kay Kristo? Napagod ka na sa sarili mo at wala kang magagawa. Tama ba? So, ang pananampalatayang totoo, laging nag-uugat sa kamalayang walang may pagmamalaki sa kanyang sarili sa pagiging makasalanan, kundi ang kawalang kayang gawin, kundi sa habag at biyaya lamang ng Diyos. At ito yung biyaya ng Diyos. Then finally, alam niyo, sa totoo na, 4 lang sana ito eh. Hindi sana ito eh. Wala na pumasok sa aking isip. Kaya biyaya din yung ikaw ay payapa ang buhay. Masarap ang puso. Amen? Pag-pray nyo rin, pastor nyo. Tama ba? So ito na lang inilagay ko diyan, number 5, sa verse 48. And he said unto her, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace. Number 5, seen Christ's glory realistically. Ang panalangin nakaabot sa Diyos at panalangin nakapukaw ng pansin ng Diyos ay yung taong nakita talaga ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Hindi siya lalapit kung si Kristo pipitsugin lang. Kung siya katapat laang ng mga Mehiko, Mehiko ba? Mehiko? Manggagamot. Kung siya katapat laang ng kung sino-sino, mediko, siya'y lumapit kay Kristo dahil nandun ang pananampalataya. Ba't nagkaroon siya ng pananampalataya kay Kristo gano'n? Ba't gano'n ang kanyang pag-asa kay Kristo? Ba't siya nagtitiwala kay Kristo? Kasi, nawalinigan yan. Pagod na siya. Alam ko si Kristo. May magagawa yan. Tama ho ba? Alam niyo po kapag si Kristo ang liit ng ating tingin, mas malaki pa ang ating diskarte, tayo mananalangin na nakikiusyuso lang. Naintindihan niyo ba yan? Ako iniwala mga kapatid kung bakit siya may pananampalatayang ganito kay Kristo. Kasi iba si Kristo. Kaya talaga niyang gumawa. Pag talagang si pinanalanginan at sincere ang iyong paglapit, kaya niya mangyari yun. Hindi katulad ng akin nilapitang 12 taon, walang nangyari. Pero alam niya, pag si Kristo ang gumusto, may mangyayari. Dapat ganun ang tingin natin kay Kristo. Hindi pipitsugin. Hindi parang, aribultong walang magagawa. Si Kristo, lapitan mo, may magagawa siya sa iyo. Dapat kita natin kung sino ang Panginoong Yesus lagi sa ating buhay. Tama ba?
Sa kabila ng pinakamasalimuot at pinakamalungkot na kalagayan ng iyong buhay, lumapit ka kay Kristo. Makita mo ang kanyang kaluwalhatian. Na siya yung magiting na Diyos. Tanin niyo ha? Ano ba chapter ito? Luke chapter 8. Previous chapter, marami nang naganap. Sapagkat sabi ng Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya naging nanggagaling sa pakikinig ng salita at ito is pakikinig ng salita ni Kristo. Ay iniwala kung bakit siya ay nadalang lumapit kay Kristo, may nauulinigan na talaga siya kay Kristo. Tama ba? Kaya ang halagang ikinagbabasa talaga ng Bible eh. Nakikinig ng preaching, nakakaulinig ka kay Kristo. Para manampalataya ka kay Kristo, dapat makita mo kung sino si Kristo, kung gano'n siyang kaluwalhati. Huwag kang pumayag sa paniniwala ng Muslim. Huwag kang maniwala sa paniniwala ng Iglesia ni Kristo. Paniwalaan mo si Kristo ay maluwalhati. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi pag siya ay paniniwalaan mo kung ano yung maling paniniwala ng iba, bit ka palalapit sa Kanya. Tama ho ba? Minsan gusto nating buwinasan ang buhay. Oh, magtitiwala ka pa sa tayo ng pinto, sa bilog-bilog ng mga prutas. Kinamang ka na. Maniniwala ka pa sa guhit ng iyong palad. Kaya pag nagbulungan sa alang buwang ganito. Kasi iniwala ka pa sa mga, kung ano-ano mga pamahiin. Alam mo, hanggat si Kristo hindi mo nakikita kaya niya. And He is Almighty. Totoo na, kaya niya. Kalain mo yung 12 taong inaagasan? Sino kaya makakapagpagaling pa dun? Sabi, wala nga eh. Di ka nasabi? Pero na lumapit kay Kristo, kayo. Sabi, ano yun? Sabi ng talata, kagyat. Anong kagyat? Ora mismo nang humipo. Aba, ang bilis. Samantala yung mga fake healer ngayon. Ano? Naka, bumalik na nang bumalik. Ang dami nang ibinayad. Pero wala pa rin assurance, gagaling. Christ is unique. He is glorious. Kaya mga minamahal, lapit tayo kay Kristo. Kay Kristo tayo lumapit. Siya yung kaya magpagaling ng 12 taong inaagasan. Well, pwedeng hindi ka may inaagasan. Pero ang dami mong sakit. Lalo sa spiritual. Si Kristo ang doktor na kaya. Dapat makita natin yung abilidad ng Panginoong Yesus. Ano ho? At pag yan nakikita ng Panginoon, ikaw ay talagang kasi nakita ng Panginoong pananampalataya, pinagaling ka na yung pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya sa Kanya, hindi napapahiya. Naintindihan niyo ba? Oh, tayo ba pag mananalangin tayo. Tama ba? Baka naman tayo nakikiusyuso din lang. Sana pag tayo nanalangin, aba, Eric, hinipo mo ako. Bakit to? Nangitim ako. Hindi. Parang yung pelikula ni Chita ang kasama siya, no? Yung si Gayan. Ano pangalan na yan? Ay nagbulungan. Pag siya tawa-tawa si si Miss Niso, bakit? May nangitim yung bumi. Yung garni ni Chita nangitim. Nabawas. Sana tayo pag lumapit sa Panginoon ay nakakabawas talaga tayo. Amen? Pero sana nakita natin yung proseso. Laging lalapit kay Kristo na wala. Para si Kristo ang maglagay. Amen? Tayo po manalangin. Mapagpala namin Ama o Diyos sa langit, salamat po na marami sa paalaala na yung mga salita. May isang babaeng inaagasan ng 12 taon. Nagugol ng lahat ng kanyang kabuhayan. Pero siya'y lumapit ng sincero sa Panginoon. Dahil siya'y pagod at wala na maasahan ang sarili. Kaya meron siyang pananampalataya sa maluwalhating Kristo. Sana